May mga pinaparinggan po si Miss Pebbles. Sino kaya? May nawawalang anak. Huh? May hindi nakikitang anak. Sino kaya ang tinutukoy niya? And nung nakaraang weekend, meron tayong naging topic na ito kasing babaeng malaki ang tiyan. I-comment nyo na lang sa comment section kung sino tinutukoy natin. Oh. Merong babaeng malaki ang tiyan, may 3 siyang anak na binata. Mga pogi ito. Noon, pogi ang panganay, pero mukhang tomboy. Yung pangalawa, payatot, pero gwapo. Yung pangatlo, mataba noon, tumira kasi ng Singapore, masarap ang pagkain sa Singapore. Kailan kaya ako makakarating dyan, no? Sana, soon. Hello, hello, mga ate ko dyan. Pero gusto ko Hong Kong. Masama ang loob ko, hindi ako nakasama sa Hong Kong talaga kanina. At least hindi ako nabatikos, di ba? Kasi ang mga batikos ng Ensaymada, yung mga nagpunta daw na vloggers sa Hong Kong, mga bayarang vloggers. Otot nyo, Ensaymada, kayo ang bayaran. May mga pera yung mga umattend na vloggers doon, malalaki ang channel, kumikita ng bungga-bungga. O, ang munti ko nga ang channel, kahit paano, nakukontento ako, tinakapos ako, di ba? Pero, kumpara noon sa una kong channel, medyo okay na tong channel ko ngayon. Hindi na malala ang hindi na barya-barya. Noon kasi dati, pagka kumita ko ng 1,000 pesos, masaya na ako. Right? 1,000 pesos, ano ba yun? Anyway, kasi naman, di ba, maliit lang channel ko. Pag konti ang views mo, konti ang followers mo, hindi ka talaga kikita ng malaki dito. Barya-barya talaga. Si Attorney Nick nga yata, wala nang kinikita. I don't know. Kumusta na kayo si Attorney Nick? Namimiss ko na yun. Kasi mas naunang, mas kahit paano, kahit gradual, mas lumalaki yung channel ko eh. Kay Attorney Nick parang natenga siya, no? Abogado yun. Anyway, may iba siyang sources. Ako, wa. Okay, going back doon sa malaki ang tiyan na babae na may 3 anak. Tumaba yung anak niyang bunso, ngayon naman pumayat na ulit. Baka disiplinado kasi alam niyo naman pag inirap-irapan ng babaeng malaki ang tiyan, you're so mataba na. I don't like it. You know, 'di ba? Tayo ang unang pamilya na tinitingala ngayon, so hindi pwedeng ganyan talaga. Ayoko ng ganyan. Siguro nasindak yung bunso, nagpapayat. Pogi na rin ngayon. Pero may nawawala daw sa kanyang isa sa kanyang mga anak. Nung few weekends ago, like maybe 2 weekends ago, I think so. Basta itong buwan din, Hunyo, ay mahilig kasi mag-post itong babaeng malaki ang tiyan ng picture ng weekend nila at ginagamit niya yung kanyang biyanan. Kailangan yung biyanan nasa tawag doon yung sa 'di ba sa mahabang lamesa, yung parang padre de pamilya nandun sa pinakaano yun sa pinakadulo, no, sa pinakaulo, parang gano'n. So parang siya yung presidente or presiding officer or head of the family, 'di ba, padre de pamilya or whatever, the matriarch if you may. At lahat ng nakaupo dun sa gilid ng lamesa ay mga anak niya, apo, ganan, 'di ba, no? Parang siya yung nangunguna. So nandun sa sentro ng picture lagi itong biyanan niya. Kilala niyo ba kung sino yung tinutukoy ko? Ah. So, napapansin siguro nitong babaeng malaki ang tiyan na yung kanyang mga post sa Facebook kapag kasama yung kanyang biyanan na nag-uulyanin na, 90 plus na yung edad nun 'di ba? Nagde-dementia na yata yun. So, kung ano man yung kanyang pangarap sana sa Pilipinas, baka akala niya tinutupad ngayon ng anak niya. Wala siyang kamalayan, baliktad ang ginagawa ng anak niya. Ginagamit siya. Kung todo bihis pa ito, di ba? Postura itong biyanan. Biyanan, right? Oh, yung babaeng nabubuhay kasi namatay ni asawa nun, di ba? Nakalagay sa glass coffin. Oh. May pa-concert na naman sila? Okay, sandali lang. May hinahanap pa akong... Ha? Okay. Alright, hold on. Where am I? Hinahanap ko yung isa pong... Okay. Got it. So, napansin itong babaeng malaki ang tiyan na kapag nagpo-post siya at kasama ang kanyang biyenan, tapos sentro doon, na nag-e-effort talaga, di ba, nag-aayos ng buhok, kilala yung buhok nun as talagang ganun, no, yung parang naka-tease, volumized, no, parang 60s and 70s hairdo, and pinangangatawanan talaga yun ng matriarch ng pamilya nila, na nag-uulyanin na. Tapos naka-Pilipinyana yan, no, naka-terno yan.
So kapagka ang shini-share ng babaeng malaki ang tiyan na ito na insikurada, ang picture every weekend na kasama itong kanilang matriarch, ay trending, maraming likes, marami kasing nagmamahal sa mga magulang ng kanyang asawa na tabingi ang mukha. Daming clues, huwag kayong sabaw dyan. Comment sa comment section. Oh. So, may nawawala doon sa picture. Kumpleto yung pamilya, pwera yung ate na mangga. Yung asawa ng babaeng malaki ang tiyan, may ate yun na mangga. Di umano retokada ang ilong or something. Pero okay naman. Nakasanayan na natin na ganun ang mukha. Mangga raw ito. Wala dun sa picture. Pero ang katakataka, bakit wala yung anak nung malaki ang tiyan? Kasi kapag ganyang family gathering, ang laging wala yung mangga, yung kanyang hipag, di ba? Ni malaki ang tiyan. Yun, given na yun, wala lagi sa picture. Kasi itsapuera talaga yon. O, mali natin, baka gimmick lang nila yan, di ba? I don't know. Hindi naman sila nagbabatikusan eh. Either takot si Mangga kay malaki ang tiyan na babae at malaki rin ang mata na nangaagaw ng wine. Ay! Pinatitokoy ko, comment nyo. Although, either takot si Mangga na batikusin yung nangaagaw ng wine na malaki ang tiyan na babae, or takot din si malaki ang tiyan ng babae doon sa malditang Mangga. Maldita daw yun, aminado. Pero hikay naman. Oh, pero syempre yun ang nagmana sa tatay. So, of all the siblings, yung ating Mangga yung parang nakamana daw sa kanilang tatay. And kung yun nga lang daw sana yung tumakbong presidente ba, ng Tricycle Operators and Drivers Association sa may BF Homes Parañaque. Kung yun na nga lang daw tumakbo na presidente ng TODA, baka okay yung kanilang association. Ay kaso mo tumakbo itong asawa nung malaki ang tiyan. Yung tabingi ang mukha, hindi natin alam kung bakit. So, nagkanda hetot-hetot yung paradahan ng mga TODA sa BF Homes Parañaque. Okay, si Miss Pebbles may shinare. Sandali lang. Dali. Bagal naman ito ng aking kineme. Nawawala daw yung isang anak ng babaeng malaki ang tiyan. Ba't nawawala? Wala sa picture. Nakasanayan na nga na nawawala sa picture lagi yung Mangga. Pero bakit wala rin daw yung anak na panganay, yung mukhang tomboy? Yung pangalawa na poging payat, medyo nagkalaman-laman na raw. Pero ang mata, grabe ang itim. May eye bag, nangangalumata, parang may bisyo raw. Mahilig daw ito sa Goldilocks, polvoron, pinipig crunch flavor. Talaga ba? Pwede, lagi daw tong lutang. Even si Miss Marlica, nakasama nga raw niya yan. Iba raw ang datingan, ngiti-ngiti lang daw yun, parang wala naman daw yun sa sarili. Pero pinakagwapo yun, yung pangalawa. Nandun naman sa picture, itong weekend na nakakaraan. Nandun din yung bunso na pumogi dahil pumayat. Kompletos ricados, mapwera sa panganay na mukhang tomboy. Wala nga doon sa picture. Nag-vlog tayo kung sino yung mga yan. Sino ito? Ito yung post ni Miss Pebbles. Ay, bakit wala yung isa? Sandali, Laymang. Ha? Oo. Teka lang. Not so good. Similar. Hold on. Why is that? Dali. Ay, bastos. Ay! Nagpapa-rehab? May ganung ganap? Teka muna. Bakit? Bakit nagpapa-rehab? Anong meron? Saan nalulong? Dali ha. Post ni Miss Pebbles. Yung isang anak na hindi man lang inilabas sa mga photoshoot kasi absent nga doon sa family gathering na ginagamit talaga nung babaeng malaki ang tiyan yung kanyang biyanan eh.
Kasi trending lagi 'pag may family gathering at yun yung nandun sa sentro ng picture 'no, sa lamesa, may kumakain ganyan. Dati nagse-selfie pa yan si babaeng malaki ang tiyan kasama yung kanyang biyenan. Eh, ang tawag naman sa kanya, mukha siyang pagong. 'Pag malaki ang tiyan mukha na nga siyang tarsier, pero siyempre mas cute ang mga tarsier 'di ba? Mukha pang pagong tapos mukha pang palaka. Ang malas naman ng asawa niya. Okey lang kung malas ang asawa niya na gano'n ang napangasawa, 'di ba? Huwag namang buong bansa ang malasin, sasabak pa sa giyera, ano ba 'yan? Malas talaga, buwisit pa, salot pa, peste. Ay, ibang level. Oh, so yung isang anak nung mag-asawa na peste sa lipunan, hindi man lang inilabas sa mga photoshoot, parties, dinner, oo nga 'no, walang update. And even pagpasyal sa lola for 2 years, ha? What? Kabisado ko 'yan. Inaabangan at bantay sarado sa akin 'yan sa social media kasi nung na-meet ko 'yan personally, I know may something. Nakuryente ko. Nakita ko yung sarili ko sa kanya noong gumagamit pa AKEMS ng ipinagbabawal na asin. Really? Ngayon nilabas na nila, mataba na siya, kasama na sa picture, with my family every Sunday. Okay, yung wala sa picture yung panganay na mukhang tomboy. Pero yung never na nakakasama sa mga picture with the lola or yung nag-uulyanin na biyanan, yung pangalawa. I think na tinutukoy ni Miss Pebbles dito yung kasamang pangalawa na nai-vlog natin nung mga nakaraang araw. Nung nakaraang linggo lang or maybe last week lang yun. Kasama na sa picture yung pangalawa na tumaba na. Payatot yun naman talaga eh. Medyo nagkalaman-laman. Pero ang mata, itim na itim ang eyebag. Pangit pa nga ng ngipin. Mayaman ang pamilyang ito at lalong yumayaman. At kapag hindi nasipa yan, ubos ang ating yaman. Ula-ularang ang ngipin, 'di ba? Kung saan-saang direction, hindi one direction ang ngipin. Puro stains pa. Ano kaya ang ginanganga niyan? Ha, nagyoyosi ba yan? Nagtitiya? Chamomile tea kaya ang kanyang iniinom? Bakit puro stain ang ngipin tapos tabi-tabi ni lahi nila yan eh. Pero mayaman naman, ba't hindi magpaayos ng ngipin? In fact, yung babaeng malaki ang tiyan, ang ganda na ng ngipin. Kasing ganda ng ngipin na nag-aaral sa UK. Kasi sila yung mga naka-veneers. Kapag kayo naka-veneers, kahit na ano pa kainin mo, kumain ka pa ng alkitran at kung ano-ano pa. Uling, hindi na yan kakapitan, lalo yung mamahaling, ano, no, yung, what's that, zirconia na veneers, if not IMAX. So, yung mga mamahali na, di ba, halos kalahating milyon taas pa lang ng ngipin mo, wala pa yung baba, kahit anong kainin mo, kumain ka na nga ng alkitran, kung ano-ano pa. Ganda pa rin ng ngipin. Yung nanay kasi, yung malaki ang tiyan, ganda na ng ngipin. Malangipin nung nag-aaral sa UK. Mag-ina ba sila, yung nag-aaral sa UK, tsaka itong malaki ang tiyan? Nagtataka lang naman, Akims. May mga bangaw ba, Ate Ruthie? Ate Mean from the UK, hello. Sino yan, Ate Marga? Sino yan? Oh. Igop daw ang pangalawang crush ko, sabi ni Rain24. Yun yata tinutukoy ni Miss Pebbles, yung crush ko, na never namang nakakasama nung lola for 2 years. Sa tingin ko, ang tinutukoy dito ni Miss Pebbles, yung grabe yung eyebag na na-vlog natin no last week. Pero sino yung nagpapa-rehab sa New York? May nabanggit si Pebbles, nagpapa-rehab sa New York? Very New York yata ang pamilya nito, no? Kasama daw ang interior designer. Oo, narinig ko nga. Ba't sinasama mo interior designer or fashion designer? Ate Ira, hello. Shout out Ate Ira, Mami Iday. Interior designer. Mag-vlog ako patungkol dyan. Kung hindi man fashion designer, baka interior designer ang kasama. Lamna Diz, Ate Ira. Nagpapa-rehab sa New York, sabi niya, Miss Pebbles. Sa akin nyo dalhin yung
nagpapa-rehab sa New York. Hindi kayo gagastos ng malaki. Paglabas niya sa bahay ko, long hair na siya, pwede na siya isali sa beauty contest ng mga akla. What? Sino ang nagpapa-rehab? Yung panganay o yung pangalawa? Yung panganay wala sa picture nung nakaraang week. Eh, lagi naman yung kasama. Right? Lagi kasama yun sa weekend gathering ng pamilyang yan. Yung biglang sumama ngayon, na nangangalumata, ang itim ng eyebag, tumaba na, hindi yan malimit kasama noon. So, sino sa kanila ang nagpapa-rehab sa New York, mga ate at kuya? At bakit nagpapa-rehab? Saan nalulong? Sa alcohol? Sa damo? Sa asin? O sa pulveron? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.